ito na yung sinasabi ko na mahirap magpalakad ng SG license. Pag matimpuhan mo ang mga ganitong modus operandi or mga sistema is kawawa ka pag nagbayad ka na. Ito yung may tanong natin dito, no? Ni No Aba, na kung saan ito yung kanyang katanungan, bagko siya yata ay kapatid na Muslim. Sabi niya dito, Salam alaikum, sir. Tanong ko lang po. Kasi dati rin ako nag-security nung mag-expire lisensya, pag-renew ko po, nagbayad po almost 6K. Tapos mag 4 months na hanggang ngayon hindi ko pa nakuha. Nung tawagan ko po sila, sabi nila sa Manila pa daw. Tanong ko lang po, hindi po ba ako na-scam? So ito kapatid, no? No Aba, shoutout sa iyo kung saan ka man naroroon. Kung nasa Mindanao area ka man, shoutout sa mga taga Mindanao natin. Shoutout sa ating mga kapatid na kamusliman. Dahil nga marami tayong naging kasama at marami tayong naging tauhang Muslim nung mga nakaraang taon. Kaya shoutout po sa mga kapatid na Muslim. So ayan yung kanyang katanungan. So siya daw ay nagpalakad at nagbayad na siya ng 6K. At yun nga, umabot ng 4 months at sa kakapalo up niya ay ang sabi daw is nasa Manila daw kasi. So ngayon, ang tanong niya kung na-scam ba siya. Ang number 1 dyan is karamihan ang ating iniisip pagkaganyan na kung saan nakapagbigay na tayo ng pera, lalo na kung buo. Talagang doon pupunta yan sa salitang scam. So huwag na natin asahan yun. Ngayon, kung kilala mo naman yung iyong inabutan ng pera or pinalakaran, kulitin mo siya at ipalo up mo sa kanya. Ngayon, kung nasa Maynila ka, mas maganda pumunta ka ng Krami para ma-verify doon sa Krami mismo kung okay ba yung iyong lisensya, nasa record ba. O pwede kasi yun na hindi lang na-release. Ngayon, kung talagang wala talaga at hindi mo na nakita yung taong kausap mo, na-scam ka na kapatid. Kaya yung sinasabi natin, no, na kung saan huwag na tayo magpalakad ng lisensya. Kung ikaw ay mismong magpunta sa training center, makipag-usap ka na lang doon, makipag-transact ka doon kung anong mga dapat ninyong pag-usapan para makakuha ka ng legit na lisensya. At ikaw mismo ang magbabayad ng iyong lisensya. At kung anong mga advice ng mga training center, yun ang gagawin mo. Hindi yung mag-aabot ka na lang sa tao, yun yung tawag niya na palakad, at usap kuno at antay ka kuno kung kailan ibibigay sa iyo yung card. Kasi maliban sa ma-scam ka, o pwede ring maging piki yung iyong security guard license dahil maraming piki na lumalabas na kung saan hindi tunay. Mayroon kang card pero pag binirify at wala sa record, yun ay piki. Kaya nga sa ngayon mga ka-59 ay ginagawa para maging legit at lihiti mo yung iyong security license is papagawan mo yan ng authentication doon sa susya at 10 piso lang naman ang bayad. Pag ipa-authenticate mo siya, isi-xerox mo siya, dadalhin mo siya sa PNP Susya at tatatakan nila yon at pipirmahan. At patunay na iyong lisensya ay legit, ay mayroong record doon sa kanilang computer. So ganun kapatid. Ngayon, doon sa mga walang kumbaga walang authentication is mag-alala pa kayo dyan dahil hindi pa yan sigurado. Lalo na kung yan ay palakad nga. Tao lang ang inyong kausap na hindi ninyo alam saan ginawa yan or saan galing yan dahil hindi kayo sigurado. Kaya doon sa mga nagpapakapture, pumunta ng training center, tapos na-advise ng training center na punta ka na dito para magpa-capture tayo bukas, legit yun. So yun po yung tama, no? Na kung saan talagang nag-appear ka, nag-appearance ka. Ngayon, halimbawa, kung ikaw ay first timer na SG, talagang kailangan mong mag 21 days o 21 to 25 days training ng PLTC para mas maganda nalalaman mo lahat mula sa simula hanggang sa dulo. Kasi nga, yung mga susunod nun, mga retraining, paulit-ulit na lang din naman yun. At mayroong nga mga security agency na nagkakandak ng mga seminar or mga patraining din. Kaya madadagdagan yung iyong kaalaman. Maliban na roon sa matutunan mo sa actual duty na sinasabi nga ng iba sa mga nagko-comment sa ating video na kung saan kahit daw hindi mag-training is matututo naman sa duty. O tama naman, walang problema doon pero kulang pa rin yun. Hindi pa siya sapat. Mas maganda yung nag-training ka dahil may apply mo ng tama yung trabaho mo doon sa iyong duty. Kasi nga kung palakad, abot-abot lang sa tao, inabot mo lang yung bayad, inabot lang din sa iyong card, anong kaalaman mayroon doon. At pagdating mo sa duty, nga ka na lang nga. Kaya dyan nagsisimula yung madaling pagtatalo, pag-aaway kasi nga hindi natin maalam kung ano ang tamang approach sa customer or anong tamang approach sa kapwa-tao natin. Kasi ang disiplina is magsisimula sa atin kasi tayo ang unang haharap sa ating mga kliyente or kliyente ng company. Tayo ang unang kakausap at tayo ang maging kumbaga frontliner doon. Kaya dapat
maayos tayo may bihis, maayos tayo manalita, at maayos tayo mag-approach ng ating kapwa. At syempre magalang. At syempre mayroong customer service at maximum tolerance na paulit-ulit kong sinasabi yan. Kaya kapatid, kung ikaw ay na-scam, wala ka nang magagawa doon kung hindi mo kilala yung nagkuha ng iyong pera or nabigyan mo ng pera para ipaayos yung iyong lisensya. Kaya ang ating payo lagi, kung ikaw man ay nag-aayos ng iyong lisensya or license ng security, is pumunta ka mismo sa training center para legit ang iyong security license. Hindi yung iabot mo na lang sa tao dahil mahirap po yun kapatid. No, mahirap po yun dahil nga kumbaga po pwede ka ngang ma-scam. So dyan, sa masasabi ko dyan, sa nangyari sa iyo, po pwedeng scam na yan kung gano'n nakatagal. Or kung kilala mo man yan, talagang nagastos na ang pera dyan. At noong mga nakaraang kasing buwan is nagkaroon ng pagbabago ang sosya, kaya matagal silang mag-release ng euro kasi nga kumbaga nagkaroon ng problema. Isa yun sa naging dahilan, pero sa ngayon mabilis na ngayon ang lisensya, kaya wala nang dahilan para mapinding pa yung iyong lisensya. Kaya ang totoo doon, maaring wala na yung pera na binigay mo doon sa naglakad sa iyo, pero ganun pa man, gusto mong ma-verify pa rin, follow up mo ng follow up doon sa kausap mong tao. Pero kung sabi ko nga kanina, kung negative na, wala ka na nakakausap at hindi mo na makontak, hindi mo na alam kung nasaan siya, matik yan, scam na yan kapatid. So ganyan, sa ating mga ka-5-9, no? At ito ay isang aral na kung saan ito nga yung ka-5-9 natin nagpalakad ng lisensya. At ito na nga, sayang yung kanyang 6,000 na kung saan hanggang ngayon hindi pa niya natatanggap yung lisensya na pinapalakad niya. So yun yung sakit na mga palakad. At napakahirap talaga ng mga palakad, lalo na kung hindi mo masyadong kilala yung kausap mo pagdating sa palakad ng lisensya. Kaya mga ka-5-9, iwasan natin magpalakad. Mga nag-comment ng negative sa aking unang upload sa palakad ng lisensya, naku po, kunti lang kayo, napakaraming views, 100k plus, pero ilan na yung mga nagko-comment na mga ganon. So yun yung mga palakad, tingnan mo yung mga comment nila, mga negative. Kasi nga bakit? Yun lang ang alam nila, kulang talaga. At yun na nga, para sa kanila, okay na yung palakad ang lisensya at matuto naman daw doon sa pwesto. Negative yun kapatid. Hindi ka magiging maayos na security pagka ganon. Hindi ka asinso at sure ako hanggang dyan ka lang kung anong mayroon ka ngayon. Pero kung ikaw ay mag-aral na mag-aral, parang nag-aaral din tayo sa eskwelahan, sigurado may mararating ka kung saan. Dahil ang security ay mayroon din siyang mga ranking, no? Mayroon din siyang mga promotion. Mayroon din siyang nga pag-unlad sa buhay ang security. Pero hindi ka nga unlad kung hanggang doon lang yung iyong kakayanan. So yun po, no? Kaya tayo may mga tinatawag na OIC, acting OIC, detachment commander. Mayroon tayong mga tinatawag na inspector, operation officer. Kaya kung may kakayanan ka, talagang maaabot mo yun. Maabot mo siya. Ako'y nagsisimula din sa SG. 4-5 ang isang kinsinas, halos 9,000 ng isang buwan, 1999, napakalit ng sweldo. Shoutout nga pala sa aking unang security agency, no? Blue Watch Sentinel Security Agency, Sir Cesar Bihona. Shoutout sa inyo, sir. Isa ka sa malaking naitulong sa akin sa paghubog sa akin bilang isang maayos na professional security. Kaya maraming salamat, Sir Cesar Bihona. So start 1999. So nag-aral ako, nag-schooling, nag-training hanggang so lumawak tayo, naging detachment commander, hindi ako dumaan ng OIC, naging detachment commander, naging inspector, hanggang naging operation officer, hanggang naging operation manager. Idinaanan ko lahat siya. So naging tuloy-tuloy yung aking promotion sa loob ng 26 years and service sa professional security. So yun lang po, no, mabuhay po ang lahat. Muli, Kuya Isko Official at isang channel natin, Gwapong Bihero TV, at syempre ang ating Facebook, Charles Francisco. Nawain yung paki-like at paki-share, at syempre huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat sa mga nag-follow at salamat sa mga magpa-follow at salamat sa mga nag-share, at syempre mabuhay po tayong lahat at mabuhay Philippines. Thank you very much po. Kapag kailangan nyo palaging na